Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, naku po, itong si Senadora Bato. Hirap na sa kanyang kinalalagyan ngayon. Tungkol dito sa ginagawa niya na patuloy na pag-iimbestiga ng kapirasong papel diyan ho sa Senado. Talagang hindi na halos makayanan ito. Siguro ay inuusig na ng konsensya. Mga kaibigan, kahit anong gawin ng kanyang mga kapwa senador, pinapangaralan na hindi na dapat ituloy ang Senate hearing dahil ito ang motibo ay lumalabas na paninira lamang, walang matibay na ebidensya, paninira sa ating kasalukuyang Bongbong Marcos na Pangulo. Subalit patuloy pa rin kaya't siya ay nagtataka kung bakit sinisisi siya ng taong bayan, sinisisi siya ng kapwa niya, mga senador, at sinisisi siya ng ilang politiko. At siyempre, itong mga congressman na binabalaan siya, pinapangaralan. Kabi-kabila na hoy. Ang bumabati ko sa kanya, taong bayan, kasamaan sa politiko, kakampi dati, binabati ko siya. Kaya't hirap na po ang katayuan nitong si Bato. Yan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. Shout out po sa lahat at para naman sa lubos nyong pangunawa at lubos nyong maunawaan, ay gusto ko pong samahan nyo po ako, pakinggan, panoorin itong kalukuhan na sinasabi ho ni Bato tungkol dito na PDLX, mga kaibigan, na ginagawang loko-lokuhan diyan po sa Senado na hearing. Kaibigan, samahan nyo po akong pakinggan, mga kaibigan, at panoorin. Eto, buhat po kay Senador Bato. Ako'y nagtataka bakit masyado silang lower house active na punahin yung aking investigasyon na kami naman po ay nagre-respeto sa kanilang trabaho. Meron ka bang narinig na ang senador nagsasabi sa lower house na yung komite hearing nila ay nasasayang lang yung pera ng gobyerno? Hindi ako narinig yan. Hindi pa nangyayari yan. Basta hindi ako magpapatinag sa aking kanilang mga paninira sa akin. Tuloy-tuloy lang ako sa aking trabaho na hindi trabaho ba ito yan? Paninira yung ginagawa mo. For your information, para maintindihan mo. Anak na, katakot-takot ka. Ayun. Mga kaibigan, nagtataka daw siya bakit masyado silang pinupuna. Ang unang pinapatamaan niya ay itong mga batikan, matatalino, na hindi po pansarilang interes ang ginagampanan bilang binutuho ng taumbayan. Itong ika nga po'y congressman ang pinatatamaan niya. At siyempre, kasama na rin diyan ang taong bayan. I'm very sorry, namamalad tayo. Wala daw marinig sa kanya na anuman po na kapag nag-hearing ang mga congressman. Itatak mo sa ulo mo, Senador Bato. Ay wala kang makuha ang butas Tama ang ginagawa nila. Kaya walang kayong mapuna. Paano sasabihin nyo na sinasayang
ng lower house pang nag-iimbestiga ang pera ng taong bayan, ay may sustansya ang kanilang ginaganap na hearing diyan sa Kongreso at kapaki-pakinabang ng taong bayan. Kabaliktaran ang nangyayari naman sa iyo diyan sa Senado na walang pakinabang ang taong bayan, pansariling interes na ang pinoprotektahan mo dito ay si Digong, hindi ang Republika ng Pilipinas, na isang basurang papel ang iyong ikangay pinaglalaban dito. Anak ng katakot-takot. Dapat ka talagang punahin na sayang ang pera ng taong bayan. Baka hindi mo alam, isa kang senador. At ipapaalam ko sa iyo, sayang ang pera ng taong bayan na ginagastos diyan sa hearing na yan na walang kakwenta-kwenta, isang basura na papel. Pera ho ng taong bayan ang ginagastos diyan. Kayo mga kaibigan, ikaw, ako at taong bayan, nagbabayad tayo ng buhis na siya hong pinapasweldo diyan sa senador na itong si Bato. At siyempre, ang ginagamit na expenses diyan ho. Sa hearing. Maraming naabala. Tandaan mo yan, baka hindi mo alam, Senador Bato. Alam kong alam mo yan, ba't nagiging bulag ka? Nagiging bingi ka? Kaya ka napapansin yan ang dahilan, itatak mo sa kukutin mo, Senador Bato. Kaya ka napapansin ng taong bayan. Ayan ang matinding rason. Ay ano ang irarason mo sa Kongreso? Wala kang mapansin dahil gumagawa sila ng tama. Hindi mo katulad, Senador Bato. Okay, alright. Marami pa sana tayong tatalakayin dito tungkol dyan sa mga banat ni Bato. Ba't ito? Patuloy tayo sa pangalawa na sinasabi niya. Ayon sa kanyang interview kahit saan, ay ginamit niya ang moto proprio dito sa pag-iimbestiga. Naku po, talagang matinding panluloko. Harap-harapan na panluloko nitong si Bato. Sa Senado, sa taong bayan. Hindi po tayo nagmamarunong. Subalit tayo po ay nagbabatay sa ating pagsaliksik at unang-una, sorry, ito ay pinangaralan na siya ni Senador Chis Escudero, isang senador din, isang abogado, na kung bakit kinukwestiyon niya din, kung bakit ginamit niya ang motu proprio dito sa pag-iimbestiga. Ayon dito sa ating pagsaliksik at kay Senador Escudero, ginagamit lang ang motu proprio na kapangyarihan kapag nakaresist ang Senado, mga kaibigan, kung mayroong urgent na dapat imbestigahan in relation and connected dito ho sa sinasabi na paggamit ni Senador Bato dito sa motu proprio para lang maimbestigahan ng urgent ay hindi po nakaresist ang Senado. Bakit ginamit niya ang salitang motu proprio? Bakit ginamit niya ang motu proprio dito sa pag-iimbestiga para lang maimbestigahan? Mga kaibigan, isang urgent. Para bang ang ibig ko sabihin, kailangang emergency, gamitin lang yan, yung motu proprio. So mga kaibigan, napakadami ang kasalanan nito na dapat pagbayaran. Dahil inaabuso niya ang kapangyarihan, naniniwala sa chismis, naniniwala sa mga vlogger na ikangapoy. Puro fake news, nagpapagamit sa PDLX na isang basura. Kaya't mga kaibigan, nagsalita na po ang mga dalubhasa. Hindi dapat gamitin yan, ang motu proprio, sa ganyang paraan. Lalot-lalot na, walang kakwenta-kwenta. Hanggang doon lang ba na dapat pangaralan itong si Senador Bato? Mga kaibigan, ako po ay nananawagan, hindi po ito sa pagmamarunong, hindi sa ako nagmamaalam. Karapatan po ng ama ng Senado na itong si Senator Mig Subiri, ang Senate President. Bigyan niyo po ito ng pansin
para nang hindi po ito maulit. Nagaguhin ang taong bayan, alipustain ang institusyon ng Senado. Gamitin ang power bilang isang senador na wala ho sa tamang paraan. Wala po ba kayong may ibibigay dito ang kaukulang parusa? Hindi niyo po ba ito mabibigyan ng leksyon, mga kaibigan? Senador Zubiri. Hindi lang po dapat magtapos ang hearing na ito sa rekomendasyon ni Senador Bato kung ano ang rekomendasyon niya. Alam ko naman ang rekomendasyon niya ay paninindigan na tunay at lehitimo ang basura na papel. But, Senate President, ang mga tao mo, ikaw ang ama ng Senado. Pag nagkakamali ho yan at maliwanag na isang pangabuso, pambabastos sa taong bayan, pambabastos sa institusyon ng Senado, gumawa kayo ng aksyon kung ano ang nararapat na aksyon. Ito ay patuloy at gagawa pa rin ng kalukuhan na pag-iimbestiga ho sa Senado. Ito ang si Bato. Kung patuloy pa rin ho, itong ikangay hindi bibigyan ng leksyon hanggang nakapisto siya diyan sa Senado. But anyway, malapit na ang eleksyon. Muli kong pinapaalala, huwag niyo po itong suportahan sa darating na eleksyon dahil ito po isa sa mga sanhi na magpapahirap sa taong bayan at sa ating Republika ng Pilipinas. Okay, alright. Ngayon po ay araw ng Lunes, mayroon pong gaganapin na Senate hearing. Patuloy pa rin po na harap-harapan na panggagago ni Bato dahil mayroon pong pang-apat na hearing at tayo sa kanyang mga interview, depende sa sitwasyon. Baka posible magkaroon pa ng hearing. Panlimang hearing. Anak ng katakot-takot kalukuhan mo, Bato. At abangan po natin yan, bibigyan ko po kayo ng latest update mamaya dito kung aatin ba ang mga resource person na mga inibitahan. Mga kaibigan, muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like lang po sa video na ito. At syempre, diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Maraming salamat. Bye-bye, palakpak.